Box, isa ka ba sa mga mahilig sa libreng kopya o murang libro? Oo, maaaring mas mura, minsan libre pa nga ang mga reprinted o pirated copy. Pero piracy doesn't just give you a cheap book. It robs our authors, kills creativity, and even puts consumers at risk. Kaya ngayong National Book Week, mas intindihin po natin ang epekto ng ganitong mga gawain sa ating mga manunulat at publishing industry. Kaya tara mga ka-RSP, pag-usapan natin yan kasama ang Director ng Bureau of Copyright and Related Rights mula sa Intellectual Property Office of the Philippines, Sir Demerson Cuyo. Magandang araw po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Sir? Magandang araw. Good morning sa lahat ng taga-tangkilik ng inyong programa, Rise and Shine Pilipinas. Alright, thank you for joining us, Sir Demerson. Let's talk about book piracy. Gaano po ba kalaking epekto po ng book piracy ngayon sa publishing industry dito po sa ating bansa? Unfortunately, wala tayong national data kung gaano kalaki ang epekto ng book piracy sa ating bansa. But we can gauge the extent of book piracy with a recent survey, 2024 survey, that says 70% of our online, yung mga nag-o-online ay umamin na nag-access sila o nag-download sila ng pirated materials. Kasama na dyan ang libro. We are only second to Vietnam in terms of this number. Alright, sir, you've mentioned also the different, although we don't have really the data, pero baka meron din tayo nito, sir. Gaano po ba karami yung piracy and counterfeiting reports ang natanggap nyo at paano po ito ina-address? Yung Intellectual Property Office, sa pamamagitan ng aming IT Enforcement Office, ay tumatanggap na ng mga complaints sa mga piracy or counterfeiting na nakikita natin online. And based on the data that we have, ang isa sa pinaka counterfeited or pirated na material ay ang books, kasama na dyan din ang movies. Pagdating sa books, nandyan yung ating educational books na pinakamatinding napapirate. Alright, so Sir Emerson, nabanggit nyo na ginagawa to online. So as a reader or sa publiko po, paano po nalalaman kung yung article na binabasa nila or yung librong binabasa nila online is counterfeited or pirated? Pag sinabi kasi natin piracy, ito ay ang unauthorized reproduction, sharing, or distribution of literary work in this particular case, ang libro. So, paano natin malalaman? Madaming senyales yan. Nandyan ang example, yung tinatawag natin na book-alike. I'm sure nung kolehiyo tayo ay naka-experience na tayo ng ganyang encounter with book-alikes na yung isang libro is photocopied without the permission of the author or the publisher, and then it's being sold or marketed as an original copy of the book. Yan po ang counterfeiting po. Counterfeit books ay isang uri ng ng piracy, book piracy. Nandiyan din yung tinatawag natin na photocopying. Madalas ayaw na nating bumili ng original na libro, and then pino-photocopy na lang natin. Yan, photocopying is generally also considered as book piracy. Nandiyan din yung unauthorized scanning. So halimbawa, meron kang libro or libro yung kaibigan mo, i-scan mo lang yung libro and then PDF mo siya and then i-share mo siya lalo. So those are all activities related to or that can be considered as book piracy. Well, Sir Emerson, how do we put a stop dito sa book piracy? Siguro maganda makipag-ugnayan tayo rin sa mga schools, even as small as sa mga photocopying center. Yes. Dapat alam din nila ito, maalam sila para makipagtulungan sila dito sa pagresolba sa issue at problemang ito, sir. What do you think? So ang Intellectual Property Office, sabi ko nga ay may dalawa, let me highlight two major programs of the office.
pagdating sa counterfeiting and piracy. Ang isa po diyan ay ang tinatawag na voluntary administrative site blocking. So kung kayo po ay alam nyo or kayo ay copyright holder, kayo ay author or simple user lang po kayo, maaari po kayong dumulog sa aming IP Enforcement Office para isumbong ang incidences ng book piracy na nakikita natin o naobserbahan natin. And if, for example, a particular site is pirate site, talagang wala siyang ibang purpose kundi ma-distribute at ma-reproduce at ma-share for commercial consideration ang isang libro na walang pahintulot ng author or ng publisher, ay pwede rin siyang i-complain sa aming voluntary administrative site blocking at mabilis makikipag-ugnayan tayo sa mga platform. Meron tayong mga internet service providers that are part of the memorandum of agreement with the Intellectual Property Office para ma-block yung site, yung pirate site na sinasabi natin. Ang pangalawa po dyan na effort ng IPOPHIL ay ang tinatawag natin na e-commerce platform. So pag may na-observe po tayo sa mga social media, marketplaces na merong nangyayaring book piracy, then pwede rin pong i-report doon sa mismong platform, e-commerce platform, para ma-take down naman yung content na yon na minomarket na book, pirated book. Alright, sir, aside from the other stakeholders mentioned kanina, we also have our Filipino publishers and authors. Kamusta po ang ating participation sa kanila? Ano po ang nabanggit dito? In fact, our anti-piracy efforts are in coordination with the National Book Development Board, and we are also in close coordination even with the National Library of the Philippines. So sa NBDB po, yung National Book Development Board, kasama po natin siya sa NCIPR, kung tawagin natin, yung National Committee on Intellectual Property Rights. Ito po ay grupo ng mga government agencies that are in charge of combating piracy and counterfeiting in the market po. And then yun po, we also coordinate with the National Library for certain awareness programs and even agencies like the Department of Education po. Sir Emerson, curious na ako kasi back in college, may mga kaklase po ako, minsan ako din po, na hindi kayang bumili ng original na libro. Tapos kailangan nila sa mga lessons. So do we discourage universities or colleges na or mga estudyante na mag-photocopy ng chapter ng mga libro na yon? Or okay lang ba pagka chapters lang ng mga libro ang pinaka-photocopy, hindi naman buong libro? Doon po tayo sa general rule, sir. Ang general rule is when you reproduce or copy a book or even a substantial part of the book that is considered as copyright infringement, ito ay paglabag sa karapatan ng isang author or publisher kung sino man yung may-ari ng copyright nito. Ang exception na andon sa ating batas ay ang paggamit or pag-photocopy ng small portion, hindi substantial portion, but small portion of a work for research purposes and educational purposes. Okay. Pwede naman pala. Uy, bilang pagrespeto na rin yun sa syempre, sa intellectual property mismo ng isang author na pinaghirapang gawin yung kanyang libro. Totoo. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Nakasama po natin mula sa Intellectual Property Office of the Philippines. Sir Emerson, marami pong salamat sa inyong panahon. Thank you very much po.